Good afternoon, grade 8 Masipa. Gising na ba ang lahat? Pwede ko ba kayong makita? Pwede niyo bang i-on ang inyong mga camera? Ayan, maraming salamat. Nakikita ko na kayo. Ayan, so ngayong araw, ako ang magiging teacher nyo sa Agriculture and Fishery Arts. Pero bago tayo magsimula, pwede ko bang pwede ko bang um sa pwede bang magdasal muna si Joseph? Everyone, if meron kayong preferred na prayer, okay lang. But to lead us for today, si Joseph muna yung magpe-pray. Thank you. Our heads into the presence of our Lord. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, thank you for the opportunity to learn and grow. We pray for our hardworking farmers and fishermen. Bless them with strength and abundant harvests. Guide and protect our teachers, classmates, and all who help us learn. Grant us wisdom to honor you in all we do. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, Amen. the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you, Joseph, for leading us today. Ayan, so titignan muna natin, no? Amy, pwede mo bang basahin yung unang checklist natin? Today's class checklist: ensure a quiet and distraction-free learning environment. Ayan, maraming salamat. So, sana lahat tayo ay nasa tahimik at distraction-free na paligid, no? You Rich, pwede bang basahin yung pangalawa? Check internet connection and device functionality. Ayan, so dapat maayos yung internet connection and hindi low-bat yung mga device na gamit nyo. And lastly, Riggs, pwede mo bang basahin yung huli? Wear appropriate attire. Ayan, maraming salamat. So, pwede ba akong makahingi ng heart react if itong tatlo ay nasusunod ngayon? Ayan, maraming salamat. So, meron na akong mga nakikita. Para sa ngayong araw, check natin yung attendance. Pero, may twist. Familiar ba kayo sa mga isdang nakikita nyo dyan sa screen? So, yung mga isda na to, pipili kayo ng isa at sasabihin nyo pag tinawag ko yung pangalan nyo. Naiintindihan ba? Pwede ba akong makakita ng heart react ulit? Ayan, maraming salamat. So, sige, sisimulan ko na. Elijah? Milkfish po. Thank you. Riggs? Galunggong. Thank you, Riggs. You, Rich? Tamban. Thank you, Rich. Brian? Dito ba si Brian? Tulingan. Okay. Thank you, Brian. Joseph? Lapu-lapu po. Thank you, Joseph. Adora? Tilapia po. Thank you. Enrico? Tilapia po, teach. Thank you. Jesseline? Hito po. Thank you, Jesseline. Amory? Maya po. Thank you. And lastly, Mika? Malakito po. Thank you. Ayan, so mukhang ready na ang lahat, no? Kasi perfect attendance tayo today. So, since naka-online setup tayo, dapat meron tayong rules na susundin para mapanatili natin yung kaayusan sa ating loob ng silid-aralan. So, sige Mika, pwede mo bang basahin ang ating classroom rules? Ayun po. Focus on the lesson, interact respectfully, stay organized, have all necessary materials, initiate participation, navigate online tools properly, give your best effort. Ayan, maraming salamat. So, kasama dito sa pag-navigate natin is yung pag-maximize ng chat box if ever man hindi kayo matatawag ni teacher mamaya sa ating mga recitation. Naiintindihan ba? Pwede ba kayong mag-type ng 1 sa chat box if naiintindihan? Ayan, nakikita ko na yung mga type ninyo. Okay, so today, para makita natin kung ano ba yung goal natin ngayong araw, titignan natin yung objectives natin for today's lesson. So sige Enrico, pwede mo bang basahin yung unang bullet?
Objectives. Distinguish the proper way of sorting, reading, and storing of fishes. Maraming salamat. Elijah, pwede bang basahin yung pangalawa? Promote discipline following safety precautions. Maraming salamat. And Amory, pwede bang basahin yung huli? Demonstrate skills learning sorting, grading, and storing of fishes following safety precautions. Ayan, so mamaya no, pagkatapos ng lesson natin ngayong araw, titignan natin kung nakamit ba natin itong mga objectives na to. At para simulan ang ating gawain, ready na ba kayo, grade 8 masipag? Sige nga, pwede bang mag-type ng 3 sa ating chat box? Ayan, maraming salamat. Sobrang active nyo naman today. Para sa una nating gagawin, meron tayong tinatawag na sorting challenge. So sige, sino bang pwedeng magbasa? Brian, pwede bang basahin ang ating instruction? Sorting challenge instruction. Here is a list of fish characteristics. Classify them into two categories by dragging each item to its correct group. Green check for good quality and X for bad quality. You have 2 minutes to sort them out. Ayan, maraming salamat, Brian. So, pwede nyo nang i-access yung sinend kong link sa ating chat box and also pwede nyo na rin i-scan yung QR code. Habang ina-access nyo siya, ipe-prepare ko na yung timer natin for this activity. Ayan, so pwede bang merong mag-open ng mic if ready na and na-access na? Ready na po, Teach. Okay, so lahat ba ready na? Sige, mag-react ng heart react yung ibang naka-access na rin, bukod kay Enrico. Ayan, maraming salamat. So sige, your 2 minutes starts now. Last 1 minute. Okay, time's up. Nakapag-submit na ba ang lahat? Ayan, so titignan nga natin. Mahirap ba yung naging gawain natin ngayon? Pwede ko bang tawagin si Riggs? Riggs, nahirapan ka ba? Hindi naman po, teacher. Hindi, tama. Sige. Si ano kaya? Si Yurich. Mahirap ba yung naging gawain? Yes, teacher Kat. Oh, saan ka nahirapan doon? Isda po. Sa isda kasi isda. Okay, sige. I-reveal natin yung sagot, no? Although na-reveal naman dun kanina sa sinagutan nyo, pero marami ba kayong nakuhang tamang sagot?
Pwede nyo bang i-type sa chat box yung naging score nyo sa activity natin? Wow, very good, Amory. Very good din si Brian, 6 na. Okay lang yan kahit hindi nyo na perfect yung unang gawain natin ngayong araw. Sige. Para magkaroon pa tayo ng mas malalim na ideya kung ano nga ba yung pag-uusapan natin ngayong araw. Meron akong ipaparinig sa inyong kanta. Pero bago yan, Enrico, pwede mo bang basahin yung instruction natin? Hook the perfect title. Listen to the song and create a title based on its lyrics. Ayan. So, base sa ating instruction, yung mapapakinggan yung kanta is gagawan nyo siya ng title. So, ipepresent ko din yung lyrics for a while lang. Nakikita nyo na ba? Pwede bang merong mag-on mic para sabihin kung Yes po, teacher. Ayan, maraming Yes po. salamat. So, itong kanta na to, ipi-play ko siya ng 2 beses. So, makinig kayo ng mabuti at sundan nyo yung lyrics dito sa gilid. Ayan yung naka-highlight. Fishing right, take your time, safe. Follow the rules, stay on track. Safe techniques, got your back. Discipline shows in all we do. Fishing right for me and you. Ayan. I-check ko muna, okay ba yung naging audio niya sa inyo? Hindi ba malabo? Okay lang po, Malinaw Teach. naman po. Okay, sige. Ulitin ko ulit. Last time ko na itong i-play sa inyo. So, pakinggan ng mabuti. Fishing right, take your time. Safety first, we're in our prime. Sword and store, keep it clean. Discipline keeps us sharp and keen. Follow the rules, stay on track. Safe techniques, got your back. Discipline shows in all we do. Fishing right for me and you. Ayan. So, 2 beses na natin siyang pinlay. So, based dun sa kantang napakinggan nyo, ano kaya yung pwede niyang maging title? Sige nga, meron ba kayong idea kung ano yung magandang title para sa kantang pinresent ni teacher? Meron bang nag-raise hand? Wait. Ayan, wala. Sige, magtatawag na lang ako. Walang nag-raise hand. Sige, si Joseph kaya? Joseph, ano sa tingin mo yung magandang title sa kantang present ni teacher? Sa tingin ko po, teacher, ang maganda pong title dun po sa naging kanta ay ano po, Fishing Right, since ayun po yung pinaka narinig ko po dun sa kanta. Okay, fishing right. Salamat, Joseph. O sige, sino pa? Manghihingi pa ako ng isang sagot galing sa klase. Sige, Mika, meron ka bang idea kung anong pwedeng maging title ng kanta? Naisip ko lang din po kanina ay fishing right. I think bagay po yung title na yun. Ayan, fishing right din, kagaya kay Joseph, no? No worries kasi wala namang mali dito sa mga sagot nyo, no? So, based dun sa naging answer na fishing right, ano kaya yung specific word or phrase doon sa lyrics, yung parang nagbigay sa inyo ng idea na, magandang title yung fishing right? Ano yung specific word or lyrics doon sa kanta? Bukod sa fishing right na nabanggit doon sa mismong lyrics, yung nagbigay sa inyo ng idea na pwede siyang yun yung maging title. Gusto niyo bang balikan ulit natin yung lyrics? Okay, sige. Ayan. So based dito sa lyrics na to, ano yung nagbigay sa inyo ng idea? Meron bang gustong mag-volunteer? Ayan, sige Brian.
I think yung ano po, follow the rules, stay on track, and safe techniques got your back. Siguro Oh, yung next strike na two phrases for me. ayan. Follow the rules. Ano ulit yun, Brian? Follow the rules. Stay on And safe track. tech, yes, stay on track. And follow the techniques got your back. Okay. Thank you, Brian. Ayan. So, excuse me. So, bakit sa tingin nyo kaya, based dito sa naging sagot ni Brian, bakit mahalaga yung pagsunod natin sa specific rules and techniques? Meron bang gustong sumagot? Sige, wala. Enrico, meron ka bang idea kung bakit mahalaga na sundin natin yung mga rules and techniques? Yes po, Teach. Bali po kasi kapag nagfi-fishing po tayo ng tama, lahat po ng mga pinakain po natin lamang dagat is ayun po, para rin po sa ating kalusugan and safe po siyang kainin. Yes, for our health and safety. Thank you, Enrico. Meron pa bang ibang sagot bukod sa sagot ni Enrico? Sino pa bang hindi nagre-recite para ngayong araw? Sige, Adora, meron ka bang idea kung ano pa yung positive effect kapag sinunod natin yung rules and sumunod tayo sa mga techniques? Teach, I think po kapag sinunod po kasi natin yung mga techniques and yung rules, mapoprotektahan po natin yung mga isda po sa karagatan. Okay, para ma-protect natin sila. Tama naman yun, no? So, kapag sumusunod tayo sa mga rules and techniques, ano kayang characteristic or katangian yung meron tayo? Again, ulitin ko yung tanong. Kapag sumusunod tayo ng tama sa mga rules and techniques, ano kayang katangian yung meron tayo? Yes, Riggs? Kapag sinusunod mo yung mga rules and techniques, napapakita mo dito yung pagkadisiplina mo as a person. So yun, it shows discipline. Ayan, maraming salamat, Riggs, no? So, kapag sinusunod natin yung mga rules, hindi lang siya sa fishing na-apply, nagpapakita tayo ng discipline. Thank you so much. Ayan, so, aside sa discipline, sa fishing hindi lang naman natin maya-apply yung discipline sa fishing eh. Pero kayo bilang mga mag-aaral, bilang mga grade 8 students, sa paanong paraan niyo pa kaya pwedeng maisabuhay yung disiplina? Meron bang gustong sumagot? Sige, magtatawag si teacher. Elijah, meron ka bang idea? Sorry, pwede pa ulit po ng question. Ayan. So kayo, bilang mag-aaral, paano nyo kaya magagamit o may sasabuhay yung disiplina? By simply, pagsunod sa rules and for example, dun po sa una nyo pong mga sinabi, yung rules and regulation po for this class. Pag simpleng pagsunod dun po, magkakaroon po ng disiplina. Tama, maraming salamat Elijah, no? So kayo, bilang mga mag-aaral, hindi nyo kailangan mangisda o hindi nyo pa kailangan mangisda para maipakita yung disiplina. Bilang mag-aaral din, meron kayong kalayaan na sumunod sa mga batas o sa mga alituntunin na binibigay sa inyo ng inyong guro. So, kayo, yun nga, bilang mag-aaral pa lang kayo ngayon at hindi pa ganun kalawak yung kaya nyong gawin, no? Paano nyo kaya maipopromote yung pagkakaroon ng disiplina sa ibang bagay? Again, ulitin ko yung tanong. Bilang mga mag-aaral, paano nyo kaya maipopromote yung pagkakaroon ng disiplina sa ibang bagay? Amory? Go ahead. Nagsasubmit po ng gawain po on time sa school. Tama, nagsasubmit ng gawain, no? Bilang mga mag-aaral, dapat yun yung ginagawa natin. Isa siya sa mga responsibilidad natin na dapat nating gawin. Nakikita ko kanina na nag-recite si Brian. Yes, Brian? Siguro in terms na hindi sa school setting, siguro sa community. Yes, Kung mangunguna tayo na
Like, hindi natin gagayahin yung mga ginagawa na ng ibang tao. Like, tayo yung manguna to have a change and be mindful sa pag-raise din ng awareness sa kanila para at least guided tayo sa mga values na ini-instill para at least magaya din nila. Ayan, maraming salamat, Brian, no? Sige, para sa huling sasagot, Joseph. Sa tingin ko po yung para maisabuhay po siya, yung pagkakaroon po ng consistency sa ginagawa po natin. Halimbawa po kung tayo po ay in terms of sa pagiging atleta po, kung tayo po ay nagte-training palagi, nade-develop po natin sa sarili natin yung pagiging disiplinado. Since hindi lang po tayo nag-ehersisyo para sa paglalaro, kundi nag-ehersisyo na rin po tayo para sa ating mga sarili, which is in a sense po nade-develop yung discipline natin. Ayan, no? Maraming salamat. Tama lahat ng sagot nyo. Yung mga bagay, yung disiplina, hindi lang yan sa isang bagay nakikita. Kaya nakakatuwa na sobrang lawak ng sagot nyo. Merong bilang mag-aaral, merong pumasok na sa komunidad, at meron din naman yung pagiging atleta. So para mas mapalalim pa natin yung pag-unawa natin at kung paano ba naipapakita yung disiplina dito sa topic natin ngayong araw, sisimulan na natin ang ating talakayan. Saglit lang, ayan. Sisimulan na natin ang ating talakayan para sa ngayong araw. So, ang topic natin today is post-harvest handling activities. So, pag sinabi nating post, ito yung after na. So, after mong manguha ng isda, ito na yung gagawin mo. So, for our first concept, sorting. Pwede bang merong magbasa na magvo-volunteer? Okay, walang magvo-volunteer. Sige. Ayun, Riggs, go ahead. So sorting, the process of categorizing fish by size, species, quality, gender, maturity, and purpose, ensuring market grading, better pricing, reduced waste, improved customer satisfaction, and sustainability. Ayan, so sorting, ito yung unang step after mong mag-harvest ng isda galing sa dagat. So dito nakikita natin yung pagka-categorize sa kanya by size, by quality, and yung purpose niya. Meron mga isda na hindi pwedeng kainin na nakukuha sa dagat, at yung sorting, yung way nila yon para ibalik sa dagat or ayun yung right way. Kapag hindi siya edible, dapat hindi natin siya kinukuha para ma-preserve natin yung kaayusan sa karagatan. Ayan. So dito rin nakukuha natin yung market grading. Ano ba yung market grading? So mamaya pag-uusapan natin yan sa susunod na slide, no. So dito nakukuha yung better pricing and also reduced waste. Dito rin yan sa pagsusort kung paano natin nakukuha yung mga pwedeng ibenta sa market at yung hindi pwede. So sa sorting din is meron siyang dalawang method. Meron tayong manual sorting and automated sorting. Sige nga, hindi ko pwede bang basahin yung manual sorting? Manual sorting, under po na manual sorting is labor intensive, high flexibility, low setup cost. Yes, so sa manual sorting, ito yung mano-mano nilang sinusort yung mga isda. Usually, ginagawa to kapag maliit lang yung mangingisda or yung pang-business lang nila, yung sa mga palengke, ganyan. Labor intensive kasi kailangan dito ng manpower. Hindi siya gumagamit ng kahit anumang machine or anything. High flexibility din kasi yung tao yung nag-a-adjust kung paanong pace ba ng pagsusort yung kaya niya. And of course, low setup cost. Kasi aside sa wala kang binabayaran, unless meron kang binabayarang trabahador, ayun lang yung magiging gastos mo if gagamit ka ng manual sorting. Next is for automated sorting. Mika, pwede mo bang basahin? Sa automated sorting, it's efficient, high speed, high maintenance cost. Ayan. So dito naman sa isang method, no, automated sorting. So efficient and high speed. So connected tong dalawang to kasi gumagamit na sila ng machine. So mas mabilis and mas efficient na yung pagkilos or yung pag-sort sa mga isda. Usually ginagamit to sa mga malalaking corporation, yung sa mga nagma-mass produce ng mga ng mga binibenta sa market. And also high maintenance cost kasi din bukod dun sa machine na bibilhin mo, meron ka pang gastos sa kuryente, yung mag-aayos nung mismong machine. So, hindi siya pwede sa mga low, yung mga
nasa market kasi hindi na babalik yung yung kita nila kapag gumamit sila ng mga automated sorting. Ayan. So ito yung example, picture siya. So ito yung nangyayari kapag manual sorting, talagang tao mismo yung nagsusort. And automated sorting, ito yung machine na ginagamit nila. So if medyo maliit yung picture kasi nakadikit siya dyan mismo, pero ito yung example nila dyan. So yung mga isda, paglabas dyan sa machine na yan, yun na yung nakahiwa-hiwalay na siya. Hindi na siya sama-sama based sa size niya, based sa characteristics ng isda. Ayan. So, next is yung impact on quality and sustainability. Sige nga, Joseph, pwede mo bang basahin yung nasa slide? Hello po. Ayun po. The impact on quality and sustainability. So, una po is it maintains the quality. So, it ensures high standards in production. Sunod naman po is it reduces waste, minimizes excess and unused resources. And yung sumunod naman po is yung prevent overfishing. It protects fish populations and ecosystems. And lastly is supports sustainability. It promotes long-term ecological balance. Ayan, so dito rin pala yung sorting pala, hindi lang siya beneficial dun sa mismong nagpo-produce ng mga isdang nilalabas sa palengke, no? Pwede rin siya maging sustainable sa ating lahat. So dito nga nakalagay na nag-ensure siya ng high standard production and binabawasan niya yung unused resources. Kasi sa sorting pa lang, hinihiwalay na nila yung mga hindi pwedeng kainin at hindi pwedeng ilabas sa market. Also prevent overfishing. So sometimes yung mga mangingisda, meron silang mga nakukuhang isda na hindi pa pwedeng kainin. Yung mga baby pa, yung mga maliliit pa, yung mga ganong isda, dapat binabalik siya sa dagat. So, sa sorting, dito sa process na to, nakikita na agad nila and nababawasan or napaprevent natin yung overfishing. And also, support sustainability kasi yung paggamit ng yung process ng sorting is pinapahalagahan niya yung matagal na gamit natin dun sa ecological balance na meron tayo. Ayan, so naintindihan ba? Pwede ba kayong mag-type ng 1 bago tayo sumunod sa ating next concept? Ayan, maraming salamat. So, next is fish grading. Sige nga, sino pa bang hindi ko natatawag ngayon? Yurich, pwede mo bang basahin? Fish grading. Categorize fish based on size, quality, freshness, appearance, and condition to determine market value. Ensure quality standards for sale and consumption. Ayan, dito sa fish grading, ito na yung after nilang isort, dadalhin na nila sa market. Dito, mas na pinapahalagahan nila yung quality ng isda. Kasi walang bibili ng isda if hindi maganda yung quality. Kaya dun sa unang activity natin kanina, nakita niyo yung mga bad quality ng isda. Syempre, kapag kayo yung nakakita nun sa market, di nyo nabibilhin. So, dapat, sa fish grading, ina-ensure nung nagpo-produce ng mga nilalabas sa market na maayos at pasok sa quality standard ng mga consumption nila, okay? So, merong dalawang types or methods ng fish grading. First is mechanical and visual grading. So, sige, Amy, pwede mo bang basahin yung dalawang grading methods? Mechanical grading utilizes machine for sorting fish based on size and type. And there is visual grading that involves manual sorting through human recognition of fish types. Ayan, so para rin siyang kanina sa sorting, merong ginagamitan ng machine and meron namang ginagamitan ng manual. Dito, visual kasi ang gamit nung mag-grade is yung mata and yung kamay niya. Kasi titignan nyo doon if yung balat ba ng isda is hindi ba siya dry, hindi ba siya parang pabulok na. And sa mechanical naman, meron akong example dito kung ano yung ginagamit nila pang mechanical. Ayan, dyan dumadaan yung isda para ma-check yung quality na ibebenta sa market. So, hindi ko na nilagyan for visual grading kasi alam ko namang na-visualize yun na mata at kamay ang gamit ng mga nag-visual grading. Ayan. Next is, ano ba yung mga isda na under ng mechanical and visual grading? Diggs, pwede mo bang basahin? For mechanical grading, dito yung salmon, tilapia, catfish, and herring. For visual grading, dito yung mackerel, snapper,
sardines, and swordfish. Yan, so alam ko namang mga familiar kayo kasi ito usually yung mga nakikita natin sa mga palengke kapag sumasama tayo sa mama natin pag namamalengke. Ayan, so last is storing of fishes. Enrico, pwede mo bang basahin? Storing of fishes involves methods to preserve its freshness, quality, and safety until consumption or sale, preventing spoilage, contamination, and quality loss. Ayan, dito sa storing, dapat lahat tayo marunong neto. Kasi ito na yung process na ipe-preserve natin yung mga isda based sa kung gaano natin siya plano katagal ilagay or i-store sa ating mga bahay. So dito, sa storing of fishes, unang step is dapat clean and gut fish for canning. Ibig sabihin, tanggal na yung hasang, nalinisan na, and dapat naglalas lang yung isda ng 2 hours bago na malilinisan siya. So, another one is refrigerate fresh fish. If gusto nyong magtagal yung isda or plano nyong magtagal yung isda ng 1 to 7 days, dapat ilagay nyo siya under 40 degrees Fahrenheit or lower. And if plano nyo naman na 3 to 6 months siyang store, ito yung gagamitin natin kind of method is freeze. Kailangan nyo siyang i-freeze below 0 degrees Fahrenheit and yon may ensure natin na 3 to 6 months yung magiging last niya sa ating mga freezer. And lastly, ito yung canned fish storage. So, itong canned fish, ito yung pinakamatagal. Umaabot siya ng 5 years. So, isa siya sa way para ma-preserve natin yung isda at hindi siya mabulok, hindi matanggal yung freshness niya after 5 years. Ayan. So, nagigets pa ba? Pwede ba akong makatanggap ng heart react mula sa aking mga estudyante kung naiintindihan pa? Ayan. So, to summarize everything, no, meron bang gustong mag-volunteer na basahin itong nasa slide? Sige, magtatawag na lang ako. Brian, pwede mo bang basahin? Sorting organizes fish based on characteristics. Grading categorizes fish based on quality. And storing preserves fish for later use. Ayan. So, naiintindihan na ba kung ano yung pagkakaiba ng sorting, grading, and storing? Pero, bago tayo, hindi pa dito nagtatapos kasi paano natin may ensure na safe nga yung ginagawa natin kung hindi natin tinitignan kung ano ba yung mga safety precautions habang ginagawa natin yung mga step na yon or yung process na yon. So, for number 1, Adora, pwede mo bang basahin kung ano yung safety precaution natin for number 1? So, safety precaution number 1, wearing gloves and protective gears. Sige, continue mo yung sa mga types of gloves. Type of gloves, fish monkey gloves, padded palms and fingers for safe handling and prevent bust thumb. Second, leathering gloves, Kevlar for extra protection during leathering. Third, fish cleaning gloves, resist knife cuts for safe cleaning. Ayan. So, meron ako mga example dito ng mga gloves na yan. So, itong una, fish monkey gloves, siya yung unang ginagamit kapag kahuhuli pa lang ng isda. So, napapansin nyo, yung back part ng kamay at yung dito sa may wrist is tela siya. So, mas makapal. Pero pagdating dito sa palm and sa mga daliri, mas makapal kasi rubber yung material na ginamit. Kaya siya rubber kasi usually or palaging kamay natin yung vulnerable kapag ginagawa natin itong procedure na to. And sa unang part, yun pa yung hindi pa nalilinisan yung isda. So, dapat careful tayo sa paggamit. So, next naman is yung leathering gloves. Ito naman yung kapag lilinisan mo na. Kaya yung part na palm na lang yung natitira kasi usually, ito na yung meron na tayong hawak na ito ng mga knife, ganyan, para ma-ensure din na safe yung kamay natin kapag ginagawa natin siya. And lastly, fish cleaning gloves. Ito na yung mga nakikita natin sa palengke. Ito na yung kapag bumibili tayo, ito yung suot ng mga nagtitinda para ma-ensure na safe yung bibilin mo at the same time, hindi siya magiging contaminated. Ayan. So next, sinong gustong magbasa ng ating next slide? Elijah, pwede mo bang basahin? Second po, using clean tools and surfaces. Lace tools and shore tools are functional and complete. Oil parts, lubricate moving parts for smooth operation. Clean tools remove dirt, debris for optimal function.
sand, rust, smooth surfaces to prevent wear po. Ayan, so dito naman para ma-ensure din natin na malinis yung mga yung isdang kakainin natin, dapat gumagamit tayo ng mga malilinis na kagamitan. So, clean tools, ayan, dapat kung ginamit nyo man siya last time, dapat nahugasan siya ng maayos, as well as natanggal mo yung mga yung mga sumisiksik na dumi dun sa gamit na yon. And also oil parts, lalo na kapag yung mga ginamit mo is kinakalawang, or kapag dapat pag kinakalawang, i-dispose na siya kasi hindi na siya pwedeng gamitan, lalo na kakainin natin. And also, ayun nga, replace tools kapag talagang hindi na siya pwede, kapag hindi na kayang hugasan, kailangan na siyang palitan para sa safety nating consumer. Ayan. Third one is ensuring proper ventilation and hygiene. So, sige, Mika, pwede mo bang basahin? So, dito po, nail and jewelry care which prevents harboring bacteria and reduces contamination risk. Another is hand washing, which is essential for removing germs and preventing contamination. Wound coverage protects open wounds from exposing and contaminating surfaces. Clean clothing reduces the risk of transferring pathogens to food or environments, and personal conduct ensures hygiene is maintained by avoiding risky behaviors. Ayan, so itong number 3 sa atin na to, dapat malinis tayo sa katawan. Tayo yung maghuhugas, maybe ibebenta mo or for your own yung sarili mong pagkain dapat malinis. And ayun nga, dito nabanggit na dapat wala kang jewelry kapag ginagawa mo yun. Kasi possible na mamaya yung jewelry na suot mo is masama dun sa inaano mong isda, and worse, parang makain mo pa siya. And also hand washing, ayan, hindi naman natin nakakalimutan dapat na maghugas ng kamay sa lahat ng gagawin natin before and after doing it. So, wound coverage, ayan, kung meron kayong mga sugat sa kamay na tingin nyo na makakaapekto or pwedeng maapektuhan kapag ginawa nyo itong process na to, dapat well covered siya and hindi siya madidikit dun sa isda para hindi makontaminate yung isda at hindi rin magkaroon ng infection yung sugat nyo. And also, clean clothing and personal conduct. Ayan, yung hygiene natin as na gumagawa ng mga process na to, dapat sure tayo na malinis yung mga kuko natin, naghugas tayo ng kamay, and also yung suot nating damit. Mas okay na yung madumihan tayo habang ginagawa natin to kesa madumi tayong magsisimula sa process na to. Kasi possible na mapasa natin yung dumi dun sa pagkain kakainin natin. Ayan. Lastly, dito is proper disposal of spoiled fish. Sige, Adora, pwede mo bang basahin yung last? Okay, so first po yung very suitable for areas away from water sources, preventing contamination. Second, trash ensures waste is sealed and disposed of through local services. Third, compost allows for eco-friendly decomposition if regulations permit. Fourth and last, avoid water. Prevents environmental pollution by not using waterways. Ayan, so hindi lang pala dapat basta-bastang tinatapon yung mga spoiled or yung mga dapat itapong isda kasi possible na makakontaminate din siya nung mga ibang bagay. So dito, meron tayong 4 na paraan kung paano natin siya i-dispose. Una is yung ililibing siya, pero dapat malayo siya sa any bodies of water para hindi rin makontaminate yung tubig. Next is compost. Pwede natin siyang gamiting pataba sa lupa para rin magamit pa natin siya into a better thing na makikinabang ulit tayo. And next, trash. Ito yung sa mga local services. Merong mga nagkokolekta ng mga basura. Pwede nyo ibigay doon or sabihin sa kanila na itong basura na to is spoiled fish siya and meron silang proper way to dispose it. And lastly, ayun nga, avoid water. So para hindi rin tayo contaminate ng any waterways and masiguro natin na safe and clean lahat. Yes, Max? Sir, alam po ba ito ng mga tindera at ng mga tindera yung mga ganito po? Ayan, so yung mga ganito, alam ko sa mga barangay na merong mga palengke, no, meron silang mga binibigay na seminar kung paano dinidispose yung mga ganitong bagay, lalo na yung mga nagtitinda sa palengke, kasi usually sila yung mga maraming source na itong mga spoiled fish, yung mga hasang, ganyan. So,
mainam na dapat alam nila kung paano nila dapat o maayos na i-dispose yung mga ganitong bagay. Ayan. So, meron pa bang katanungan? Okay. Ayan. So, first of all, congratulations, Teacher Kat. Magagamit mo na rin ang salitang sumakses. So, pero ayun. But most especially, I wanna thank her participants din and evaluators na naglaan ng time to make this demo possible, no? So with that, may I ask everyone sa participants and evaluators to open their camera so that we can proceed to our photo opportunity. Ayan. So, pwede mong ano mo na yung screen, teacher. So, ayan, wait lang. Okay, so 1, 2, 3, smile. Isa pa. 1, 2, 3, smile. Ayan. Again, thank you po ulit. So, for the participants, you may now leave the Zoom meeting. And for our evaluators, standby lang po tayo for our postcon. Thank you! Thank you po. Thank you po. So, siguro teacher, unahin po muna natin yung evaluators mo for TLE. Then proceed tayo for VE later. So, ayan po. Hello po. Nakaisang device lang sila, Nika. So, Ate Arabella, pwede na po kayong mag-on cam and on mic po. Thank you po. Yes, Ayan po, hello po, good afternoon everyone. Good afternoon din po sa professor. Am I audible po ba? Yes po. Ayan. Pasensya na po kayo sa background namin. Nasa NC2 po kasi kami ngayon sa farm. So ayan po. First of all po, thank you so much for having us. So may kasama po ako ditong another two evaluator pa po. Pasensya na po kayo sa background namin ha. So ayan, first of all, I want to commend the efforts of Ma'am Catherine. Ayan. So sa aking comment, unahin ko muna yung good bago tayo mag-proceed sa Yes po, Prof. Parang naglalag po ata kasi nasa farm daw po sila right now. And from South Luzon pa po sila. So, message ko po. Wait lang po.
Siguro po for now po, pwede po muna tayo mag-proceed kay Ate Luisa po muna while waiting for other evaluators po. Thank you po. Good afternoon po. Audible naman po ako. Yes po. Yes po. So, siguro, sa continue, nagustuhan ko most specifically yung intro ni Teacher Pat sa attendance niya. So, contextualize niya kasi sa topic niya which is isda yung way ng pag alam niya ng attendance ng students niya. So, goods yun, siya, unique. And then, at the same time, very humorous type of way of getting the attendance no students. And okay din, gusto ko lang i-comment Teacher Kat sa pag-acknowledge ng students niya. Yun siguro yung forte ni Teacher Kat, yung pag-acknowledge ng students niya, like saying thank you whenever na-recite sila. And good din si Teacher Kat in terms of connecting statements, lalo na sa pag-explain ng rules kung bakit since grade 8 sila, lalong-lalo na sa reality, maganda na ipinapaliwanag kasi sa kanila yung purpose ng rules sa classroom. So, maganda na napaiwalawanag din ni Teacher Kat yung purpose ng rules niya, even sa virtual classroom. And then, okay din yung connecting statements ni Teacher Kat when it comes to sa objectives na kailangan nilang makamit yung mga sumusunod na objectives at the end of the lesson para alam din ng mga bata ano ba yung talagang learning goals nila at the end of the day. And then, okay din na isa din sa kalakasan ni Teacher Kat is yung pagpapabasa niya sa students since na-develop din yung literacy skills ng mga bata when it comes to like pagpapabasa ng mga nasa slides para ma-engage din yung mga students and malaman din ni Teacher Kat is kasama niya pa ba yung mga students given na virtual nga yung class. Sweet and presentable si teacher, energetic, good, short, interactive, and provides real-time feedback din yung motivational activity mo. Trinay ko siya actually. Hindi ko lang alam kung pumasok sa'yo. Pero siya, very short lang. Ganun talaga yung pinaka-ideal na type of motivational activity na short lang pero very unique. First time ko lang siya actually nagamit yung word call. Hindi ko alam na may ganun pala siyang feature. So, very good for that. Maganda din yung song. Yun din sa main activity mo. I think song analysis yata yung approach na ginamit mo. And then, goods din na may talk ka doon. And then, siguro medyo, hindi lang na-internalize konti yung buong song kasi, yun nga, parang feeling ko nagmamadali na ata si Teacher Kat kasi nga merong timer din ata sa lumalabas yung mga. So, after niya ipa-analyze sa students, pinabigay niya yung, tawag dito yung title, tapos ipapili siya ng face. And then, extract lang siya ng konting mga words pang talk niya. Tapos bigla na agad siya nag-proceed. Pero all in all, maganda yung song. Gawa mo ba yun? Or galing siya sa iba? Yung song. Ano po siya? AI generated po. Maganda siya. Tapos maganda yung tono. Yung lyrics maganda din. Sa PPT naman, saka sa content in terms of abstraction, since dun ka lang din inabot. Okay din yung PPT, short, concise din yung laman. And then, gusto ko na hindi masyadong overload yung PPT mo with text. May images, merong examples. And then, good din yung paggamit ng mga illustration, ng timelines, specifically din sa parang support ng pag-store ata ng mga fish. So, parang naka-timeline format siya. So, sa mga grade 8 pupils, mas makakomprehend nila yung ganong way of paglalatag ng mga ideas. In terms of avoid naman, sorry ha pa, yung filler words, yung ayan, parang, given naman like for practicing siguro, medyo mahirap pa talaga siya tanggalin. And then siguro nakakilayang lang din ako doon kasi sinabi mo kasi sa rules mo na i-utilize natin yung chat box, if ever na hindi makakapagsalita yung iba during our class, pwede yung i-chat. Pero kasi nung main activity mo, ang daming pumapasok na input sa chat box, pero hindi mo siya kasi yun, hindi mo siya nababasa. Siguro dahil nasa ibang tab ka, kaya hindi mo nababasa yung inputs ng mga students. Kasi sayang kasi ang gaganda. And then, pwede mo sana siya masama sa chalk talk mo, pero hindi mo ata siya nabasa.
So, sayang lang. Kasi hindi natin na-maintain or hindi lang kumbaga nabigyan ng justice yung sinabi mo, i-acknowledge niya yung mga answers nila na nasa chat. Tapos, oo. Siguro sa abstraction, though, medyo technical nga kasi talaga yung mga, yung topic or yung topic na tinuro mo, which is about sa pagsusort ng mga, about sa agriculture, fishery. Pero, siguro naging, siguro nakulangan lang ako sa pagbabato ng mga question. Kasi parang ang engagement kasi na student is more on reading lang. Which is sa grade 8 kasi, medyo ano na kasi sila eh, active kasi yung mga ganyan type of students. And then, okay sana kung nagbabato ka ah, ng mga questions in between ng mga, ah, in between ng discussion mo. Like, kunwari, sa panahon ngayon, ano na kaya yung mas ginagamit natin na type of, like yung sa manual at saka yung sa automated ba yun. So, pwede mo silang tanongin na parang sa panahon natin ngayon sa 21st century, ano na kaya yung mas ginagamit ngayon ng mga isda? Talaga bang gumagamit pa ba tayo ng manual or ng automated? So, I guess yung mga questions na yun, siguro sana natanong sa mga students para meron ding inputs na nanggagaling sa kanila sa parte ng no abstraction. So, yun lang naman. Pero siguro dahil nga sa time constraint din, kaya medyo mahirap talaga sa isagawa din. Pero yun, pwede mo siyang, kahit mga short questions lang, experiential-based questions na pwede mo itanong sa mga bata para kahit medyo technical yung topic mo is makakuha ka pa rin ng mga relevant inputs from them. Pero all in all, congrats, Teacher Kat, and thank you po. Thank you po, Teacher Luisa. Prof, hindi na daw po sure if makakabalik pa po yung mga evaluators ko since hindi na daw po sila maka-join. Nagtatry daw po sila. Mahina daw po talaga yung signal. Wala na ata si Prof sa meeting. Tama ba? Di na siya visible sa akin. So, ayun. Siguro, gawa na lang natin ng paraan. Kamo, baka pwedeng mag-take sila ng video. If hindi talaga kaya, then isend na lang yung video sa'yo. Tapos, together with the demo na video or recorded video, i-upload mo na lang din sa YouTube or G-Drive. Ayan, ganun na lang. Ay, may nag-join ka. Ay, may bumal. Ayan. Hello po, Ate Arabella. On nyo na lang po yung mic nyo if okay na po and pwede na po kayong mag-start. Thank you po. Ayan. Ate, okay lang po if hindi nyo na ma-on yung camera nyo. Kahit mic na lang po. If ever kaya pa. Hello po. Ayan. Ayan. Sorry po sa interruption. Nagkaroon lang po ng internet problem. Ayan. So, continue po kami sa aming comments. Ayan. So, first of all, Ma'am Catherine, congratulations po sa successful, masasabi ko namang successful. So, yung behavior nyo during the demonstration, I like it. Yung smile nyo, ma'am, from the beginning, yung mga bata na sumagot kasi nakikita nila na yung teacher nila ay approachable, ganyan. As well as,
I like your enthusiasm. On my comment, siguro Ma'am Catherine, when it comes to the language, I understand na yung inyo pong students are grade 8, ano po. So meaning to say, kailangan po talaga natin, or na-appreciate ko po na you used our first language, which is the Filipino. Pero yung pong subject kasi natin na agri-fishery arts is in English medium. So napansin ko sa simula hanggang sa dulo is straight Tagalog po talaga kayo. Ano po? Which is naiintindihan ko naman po kasi nga po ay grade 8 yung mga estudyante, meaning to say kailangan po talaga natin gumamit ng Tagalog na salita para maintindihan po nila ng mas maigi. Ano po? Pero yun po, when it comes to siguro sa explanation nyo po or sa pagdi-discuss, pwede po tayong gumamit ng English para ma-enhance po natin kasi nga po katulad ng sinabi ko, yung atin pong subject is in English medium. So ayun po. And then when it comes to your presentation, Ma'am, is very visible naman po and creative. So as yung kung ako po ay grade 8 student, ma-attract ako dun sa mga presentation po ninyo. And ayun po. So good job po tayo sa presentation. Ayan. As well as Ma'am, dun po sa activities nyo na very good po yung meron kayong creativity when it comes to your classroom rules, meron very creative yun, which is nakakapag-interact sa mga students natin. Ano po? Then, nakakapagpabasa po kayo ng mga bata, tinatawag nyo po sila, very engaging yun po sa kanila. Pero tulad din po nung sinabi po ni Ma'am kanina na may mga chat po talaga doon sa chat box natin. Siguro dahil nga po super busy na rin po kayo sa presentation nyo, hindi nyo na rin, or nasa ibang tab kayo, hindi nyo na rin po siya mabasa. Pero ayun, siguro sa susunod is pwede nyo po siyang tingnan para makita po natin na nag-i-engage po talaga yung mga bata kasi maganda po siyang way para magkaroon kayo ng interaction. Ayan po, Ma'am. So, yun po yung comment ko. And din sa mga kasama ko po, baka meron pa silang gustong sabihin. Yes, Ma'am Elaine. Okay, so good afternoon po. So especially po sa mga professor. So first of all, I would like to say congratulations, Ma'am Catherine. So based on your demonstration, you're like Ma'am Ara said, you're a good voice and smile. Ano po? So napansin ko lang na kapag nagpapabasa ka, instead na magtawag ka ng mga student or individual, pwede mo ding gawin or tanongin sila na who wants to read? Ano po? Kasi what if yung student na tinawag mo ay hindi pala marunong magbasa or may problem siya sa eyes, malabo yung paningin niya, hindi ganun ka-visible yung, for example, yung mga PowerPoint presentation natin, hindi ganun ka-visible. So mahalaga na tanungin muna natin din yung mga student, ano po. So and syempre I appreciate your presentation, especially nga yung PowerPoint presentation mo, ano. So okay naman siya, so visible naman siya. So yun lang yung Good afternoon po. Nakikinig po ako. Yes po, rinig po. So, ayan, I am Jorly Bualay po. So, congratulations, ma'am. So, napakaganda po ng inyong presentation and para po sa, I commend na meron talagang magandang internet connection. So, nakita po natin sa iyong demonstration na ready ka po for online class, which is good para sa ating mga teacher kasi para magkaroon ng maayos na interaction po with the students. And ma'am, I think konting improvement lang po na napansin ko po, which is the pagiging teacher-centered po ng ating demonstration. Ma'am, na-recommend po kasi, ngayon po kasi ang nangyayari is when it comes to topic na
parang kaya na ng mga bata is maging student-centered na po tayo. So, ma'am, napansin po namin na ano po, na yung mas better po siguro na hingan po muna natin ng ideya yung mga bata na anong ideya dun sa ano po. Napansin ko ma'am dun sa title po na sinabi niyo po agad yung meaning po. Ano. So, ayan po, yun lang naman ma'am yung sa akin, pagiging teacher-centered, which is manghingi rin po tayo ng ideya sa mga bata. Yun ma'am, so super ganda po ng inyong presentation and super nakita po namin yung pagiging ready niyo. So that is all po. Congratulations po. Ayan, thank you po sa mga evaluators ko from South Luzon. Yes po, Teacher Luisa. Hello, Kat. Ano ulit DTI mo pala? Sorry, kasi kailangan kasi siya sa comments pala. Discipline po. Okay. And then, nakita ko naman na na-integrate mo siya right sa main activity mo. Apo, lumabas po siya sa Yes. Lumabas naman siya sa main activity mo and medyo napalawak siya sa latter part no abstraction mo during the part na parang ano-ano yung mga dapat gawin para ma-ensure like yung pagsuot ng mga gloves. So, yun. Okay, so na-integrate naman yung video. Thank you. Thank you po. Ayan, Mika, nandyan ba si Prof? Ayan, bali wala na si Prof sa meeting. Umalis na siya. So, for now siguro, yung evaluators can leave na rin the meeting and also sa mga nagstay na P12, salamat sa buhay ninyo. Maraming salamat. Ayun, thank you. Thank you po. Thank you po sa inyong lahat. Thank you, congrats, Steve. Congrats po!